Good morning mga ka-DJ. Welcome back. Si Meroy, eto. Nagpi-feeling mekaniko na naman. Um, Nagkaroon po ng problema yung ating Dodge Journey 2011 model. So, hindi na nag-automatic yung thermostat niya. Lagi siya naka-open na lang. So, once na magdadrive ka, mababa yung temperature ng coolant. So kailangan natin na siyang palitan. So na-check ko siya using, alam nyo na, si Google. Ang Dodge Journey 2.4 engine, ano siya, medyo makikita nyo, isipin nyo, isa lang siyang thermostat. Pero anong nangyari, nung nakita ko sa Google, dalawang thermostat pala siya. Isang naka-mount sa mismong engine, and mismong doon sa kanyang assembly, meron pang another thermostat. So hindi siya worth it na kung papalitan mo isang thermostat lang. Baka mamaya dalawa yung hindi gumagalaw, hindi siya nag-open and close. So ang gagawin natin, bumili na lang tayo ng isang buong assembly. Kumpleto na siya, meron na siyang dalawang kasama na thermostat, may sensor, may o-rings, which is much cheaper compare mo sa bibili ka ng isang thermostat lang. Ang isang thermostat niya, naghahalaga siya dito sa Canada ng $28. So including tax na yon. So ang ginawa natin, nag-check tayo kay Amazon. So si Amazon, mas maganda yung presyo niya. So kasama yung delivery, yung shipping delivery niya is kasama yung buong assembly, is nasa $79 siya. So mas maganda siya, buo na. Pagpapalitan mo na lang ng mas mabilis. So check na lang natin mamaya sa video kung paano natin tinanggal. Okay, see you guys. Yan mga kapatang, mga ka-DJ. So ang ating Dodge Journey, ito, natanggal na natin yung air intake manifold nya para mas maluwag tayo magtanggal. So dito, ayan, nakikita nyo, ito yung in-order natin kay Amazon, thermostat assembly. So, kompleto na po yan, may mga o-rings na siyang kasama. So much better yan yung gamitin natin, kasi baka mamaya palit lang tayong thermostat, sooner or later yung o-ring lumutong na siya. So magkakaproblema tayo, maglilik ulit, magbabaklas ka na naman. So isang assembly na lang po, mas mura, $79. So eto po, nagbaklas na tayo. So ito yung ating thermostat assembly sa ilalim. Yan. So meron tayong dalawang bolt dito. Turo natin, pakita natin yung dalawang bolt dito sa harap. Ito 10mm, 10mm. So tatanggalin natin to, at meron pa siyang pang tatlong bolt which is nandun sa likod. Yan, yun, kung makikita nyo, medyo malalim siya. Tingnan natin kung makakaya. Ayun, kita nyo na sa pagitan ng dalawang pipe. So yung pipe assembly niya, yun nasa gitna, yun yung patatlong bolt, yun ang tatanggalin natin. So we'll see kung madali siyang tanggalin. Sana naman na tatlong bolt lang at hindi siya masyadong dikit sa engine. Okay guys, so ito po yung thermostat natin. Yan, thermostat assembly ng DJ Dodge Journey 2011 model 2.4 engine. Okay, see you soon guys. Yan mga ka-DJ, so natanggal na natin. So yan yung itsura niya, o ganyan yung itsura niya, no? Natanggal. So gagawin po natin, lilinisin natin tong area na to, yung pinong liha, para matanggal yung mga debris dito sa tagiliran ng o-rings, para kumapit siya ng mas maganda. Pero ingatan natin na magkaroon ng dumi pumasok dun sa loob.
And then ito po yung isang o-ring, papalitan na rin po natin to. Ito sigurado malutong na. So yan po ay gagawin natin, sisikwatin lang natin yan ng screwdriver. Ito lang itim na to. At doon po sa assembly na binili natin dito, kumpleto po yan, meron na siyang pampalit na o-ring. At ito po yung ating natanggal na thermostat assembly. Ito, yan. Ito yung nakalagay sa wall. No, you have it. I don't want to take And 5,000 then too. this one. Yan. I left it. Okay. This is to take 5,000. This go? Yeah, I check. No, it's good. Go. No. It's good. Yan mga ka-DJ. So, bago natin ikabit yung binili natin na bago, so kailangan muna nating i-double check kung okay ba yung nabili natin, kung talagang parehas na parehas. Okay? Kung hindi naman siya 100% na magkapareho, at least man lang medyo may hawig para hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng mga hose. So, yan. So, ito na yung mga kasama niya na thermostat. O-rings. And this is the, ito yung sira. Ito na yung papalitan natin. So, ayan. And then, ito na yung bago. Ayan. So, titingnan natin po. Ayan. So, mukha namang parehas siya. So, yung isang thermostat, nandito siya. Yan. Naka-assemble na siya sa loob. So, itong isa, meron naman siyang slot dito. So, pwede natin siyang lagay pa ganyan. So, kung makikita nyo, nagkaiba lang siya dito sa position. So, I think pwede naman itong i-rotate. Kasi, o-ring lang naman tong yung pinakagoma niya. So, ipuposition na lang natin siya. Ito, tutuladin na lang natin to. Yan, dito. Para same yung position niya. Ito natin ilalagay sa side na to kasi ito goma lang naman to eh, para yung bleeder niya nasa ibabaw. Yan, yung bleeder. Yan. Tapos yan, itong sensor dito natin lalagay yan sa taas. Ito yung sensor nung isa. Yan. Tapos ito dito natin lalagay. So mamaya pakita ko sa inyo kung paano natin to ilalagay. Kasi kailangan meron na siyang kulang bago natin ilagay. So mga ka-DJ, so ito si peeling mechanic, si Meroy. So explain lang natin ng konti para maintindihan nyo. So yung bleeder po lagi natin, ito yung bleeder. Yan. Binuksan natin yung isang thermostat do sa luma. O bleeder lagi nasa ibabaw. Huwag niyo pong kalimutan, ang bleeder lagi ay nakaposisyon sa ibabaw. So eto yung luma nakasama nito sa dito sa side na to. So ito yung nakikita kong sira talaga niya. So normally naka-close po yan. So ito ngayon nung nakita ko, nung binuksan ko, stuck up na siya, naka-open. Ito naka-close yung isa. So ito okay pa, pero sooner or later pwedeng mag-stack up na rin yan. So comparison doon sa bago para mas malinaw sa inyo, ito yan, ito yung ating luma, ito po yung ating bago. So kitang kita nyo na po dito pagkakaiba, naka-open siya. Itong isa bago, naka-close. So mag-o-open lang yan kapag kailangan na ng engine ng malamig na coolant.
para mag-circulate pabalik sa radiator. So yan po, open yung luma, naka-close yung bago, so ibig sabihin sira na tong luma na to. Ito yung nakalagay sa engine. Tapos ito po, para makita natin din yung isa, mas malaki po yan, yung pabalik sa radiator. So ito, yan, tanggalin natin. Yan. Ito po yung nakalagay dito. Yan. So tinanggal lang natin yung luma para makita nyo. So yan, dalawa po ang thermostat ng Dodge Journey 2.4 engine. So I don't know if the 3.6 engine has the same assembly. So ito po, so papalitan na natin ngayon, kakabit na natin itong bago. Expanded na to, medyo flat na yung side nya. Ito bilog na bilog pa. Huwag nyo kakalimutan palitan yung o-ring, masasayang yung pagpapalit nyo ng assembly. Okay, para hindi maiwasan natin yung pag-ulit. So, sana makatulong mga ka-DJ dito sa Canada. Kayang-kaya nyo pong tanggalin yung sarili nyong mga assembly ng thermostat. Okay? So, hindi na natin may video kasi yung pagkakabit nito, wala tayong tagahawak ng ating cellphone. Okay? Thank you. Try muna po natin punasan kung makukuha lang sa punas. Pero, mas maganda liyahin natin talaga yung mga gilid niya, yung pagtatamaan ng o-ring para mas maganda yung kapit. Hindi na po natin bibidyo to mamaya pag kinakabit na natin kasi wala tayong videographer. Ang taga video natin si Kuya Mako sana, kaya lang mukhang natutulog. Yan. So linis ng konti, tapos liliyahin po natin siya ng pino, yung mga pagtatamaan ng o-ring. Okay, pati po itong paglalagyan ng o-ring na isa, lilinisin po natin. Okay.
Yun. Mga ka-DJ, ayos na. Pinahirapan ako ng ating assembly kasi aftermarket. Medyo kailangan sabay-sabay ang alignment ng tatlong bolt. Dalawa sa harap, isa sa likod. Pag hindi nyo pinagsabay-sabay, medyo mahihirapan kayo dun sa butas ng nut. Yan. Ilagay na natin, medyo nahirapan tayo. So, kakabit na natin yung mga hose. Nakabit natin yung hose. Maglalagay na tayo ng bagong coolant. Tapos ito yung pansamantala magiging bleeder natin. Pag na lumabas na dito yung coolant na wala ng bubbles, lalagay natin yung sensor. Tapos saka ulit tayo dadagdag ng coolant dito. Okay. Alright. Ito na mga ka-DJ. So nakabit na natin yung mga hose nya. Ito. Okay. Sigpitan na rin natin yung tatlong bolt ng assembly. Ito sa likod. Papunta sa AC. Yung dalawang hose. So ang huli nating ilalagay sensor dito. So lalagyan muna natin siya ng coolant. Then yan. So ganun talaga. Para makatipid sa Canada, kung marunong ka maggawa, ikaw na lang gumawa. Kung hindi ka marunong, pagawa mo sa marunong. At kung wala kang kilalang marunong, dalahin mo sa garage or Canadian Tire. So pagawa mo sa kanila and prepare your dollar pambayad. Yan. So ito na po, kakabit na natin yung air filter papunta sa manifold. Okay na. Ayos na mga ka-DJ. Mga feeling mekaniko dyan. Ito na po ang ating mga nagawa ngayon. Nabalik na natin. Mga kapiling mekaniko. Feeling mechanic. Hindi po tayo registered automotive mechanic. So basic lang naman po. Assembly naman po yan. So yun lang, sharing para lang po tayo ay may mga matulungan. Share lang po natin. Yan. So all tight. Then later after ma-fill up natin yung coolant, balik na natin dyan yung sensor. Okay, yan na po. Thank you po sa mga nanood.